PBBM, nagsalita na patungkol sa huling kaganapan ng pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal, nakilala rin sa tawag na Skoda Shoal, kung saan ayon sa National Maritime Council ay nanindigan umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ituloy ang mapayapang pagresolba sa mga alitan sa pinag-aagawang karagatan, kabilang ang West Philippine Sea, sa kabila ng pinakabagong pananalakay ng China sa Skoda Shoal. At sa pahayag nga na ito ng Pangulo, ay marahil marami ang hindi matutuwa dahil base nga sa maikling pahayag na ito ng Pangulo, ay tila wala na rin itong planong magpakita pa ng pangil laban sa mga Chino. Gayunpaman dahil nga isa lamang itong mensahe na ipinaabot sa National Maritime Council, ay maaaring hindi lamang ito ang eksaktong sinabi ng Pangulo, kung saan matatandaan natin kadalasan, bagamat palagi niyang ipinahahayag na kinakailangang resolbahin ang mga alitan sa mapayapang pamamaraan, ay nagbabanggit din naman ng Pangulo na kinakailangang dagdagan pa ng Pilipinas ang tugon nito laban sa agresyon ng China. Isang pahayag na naglalarawan na bagamat layunin ng Pangulo na mapayapang resolbahin ang alitan ng Pilipinas at China, ay ipinahihiwatig din ito na kinakailangang nakahanda ang Pilipinas sa anumang agresyon laban sa mga Chino. Pero dahil nga tila wala namang kahandaan ang ating tanggulan laban sa agresyon ng China, ay malinaw na tumataliwas ito sa naunang naging pahayag ng Pangulo. At kung sa kasalukuyan naman ay talagang ganito lamang kaiksi ang ipinaabot na mensahe ng Pangulo sa National Maritime Council na nagsasabing resolbahin lamang ang tensyon sa mapayapang pamamaraan sa kabila ng mas tumitinding agresyon ng China, ay mangangahulugan ito na tila ay sa Pangulo na rin mismo nagmumula ang pagpapasya na huwag gumanti ang ating mga miyembro ng tanggulan laban sa anumang agresyon ng China. At sa sandaling makuha ng China ang mensaheng ito, ay lalong magiging mas malinaw para sa kanila na wala talagang gagawin ng Pilipinas kahit ilang beses pa nilang i-water cannon at banggain ang barko ng Pilipinas. Kaya't mas makabubuti na imbis na ipaabot ng Pangulo ang mensahe nito sa National Maritime Council, ay mas mainam na siya mismo ang magpahayag sa publiko kung talaga bang hanggang peaceful resolution lang ang nais ipahayag ng kasalukuyang Pangulo sa kabila ng sunod-sunod na panghaharas ng mga Chino. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang channel na ito ay pumapabor sa layunin ng Pangulo na ipagtanggol ang ating teritoryo. Subalit kung tanging peaceful resolution na lang ngayon ang isinusulong ng Pangulo sa kabila ng sunod-sunod na pagkasira ng ating mga barko, ay malamang sa malamang na dito na rin masisira ang reputasyon ng Pangulo. Kaya't kung talagang matatalino ang adviser ng Pangulo, ay hindi nila dapat baliwalain ang hinaing ng mga Pilipino dahil matapos ang sunod-sunod na pagkasira ng ating mga barko nang walang kalaban-laban sa agresyon ng mga Chino, ay hindi na maiiwasan pang madismaya ang mamamayan sa administrasyong ito na kung magpapatuloy sila sa malambot nilang posisyon laban sa China, ay maaaring maubos ang sumusuporta sa administrasyon nila. At kapag nangyari ito, ay posibleng wala nang makinig pa at makakita gaano man kaganda ang layunin nila. Kaya't hanggat maaga ay kinakailangan din nilang ipakita sa mga Pilipino na hindi lamang puro pangarap ang nais mangyari ng Pangulo, dahil bilang Pangulo ay kinakailangan niya ring ipakita na may mga pamamaraan siya upang makamit ang mga pangarap na ito, nang sa ganun mabigo o magtagumpay man siya sa kanyang layunin, ay may ipagmamalaki pa rin siyang may ginawa siyang hakbang para sa mga Pilipino. Hindi gaya ng pahayag na ito na parang baliwala lang sa kanya na lapastanganin ng dayuhan ng ating mga barko at baliwalain ang hinaing ng mga tao na umaasang ipagtatanggol niya ang ating teritoryo. Kaya naman ngayon ay nagbubunyi na ang mga Duterte supporters sa pangyayaring ito dahil ang akala nila ay nangangahulugan na itong mas mahusay ang iniidolo nilang Pangulo. Subalit ang administrasyong Duterte ay wala rin namang maipagmamalaki sa usaping ito, dahil tila nga ay nagpakatuta lamang sila noon sa komunistang partido na nagagamit ngayon ng China laban sa administrasyong ito dahil sa pagkilala ng dating Pangulo sa pag-aangkin ng China sa ating teritoryo. Samantala si PBBM, bagamat nakikitaan natin ang kahinaan sa panahong ito, ay mas pabor pa rin naman para sa ating teritoryo ang layunin nito. Iyon nga lang ay hindi maitatangging kulang ang kanyang ginagawa para sa kanyang layunin
na ipagtanggol ang ating teritoryo. Kaya naman maging ang ilang politiko ay nagagamit rin ang kahinaan ng kasalukuyang Pangulo sa pagsasabing dahil sa pakikiisa nito sa US, kaya tayo hinaharas ng mga Tsino. Subalit malinaw naman na may US man o wala, ay haharasin pa rin tayo ng mga Tsino hanggat hindi natin isinusuko ang ating teritoryo. Sa madaling salita ay wala rin naman tayong mapapala sa mga Duterte sa usaping ito at sa mga taong nais patalsikin ang US sa panahong ito na mas tumitindi pa ang agresyon ng mga Tsino at bilang tunay na Pilipino na nagmamalasakit sa ating teritoryo ay kailangan pa rin nating ipahayag ang ating pagkadismaya sa mahinang tugon ng ating Pangulo dahil ang tunay na Pilipino ay nakatuon lamang sa magagandang layunin ng ating gobyerno at hindi sa mismong mga politiko. Kaya't kung magpapatuloy ang kasalukuyang Pangulo sa pagpapahayag na nagpapakita ng kahinaan laban sa mga Tsino, ay para na rin nitong inamin na isa siyang weak leader gaya ng sinasabi ng mga kritiko. Kaya't sana man lang ay mapayuhan ng kanyang mga adviser ang ating Pangulo sa tamang paggamit ng mga pahayag upang hindi madismaya ang mga Pilipino. Dahil bagamat pahayag lamang ang magagawa nito, ito ay may kakayahang magpalakas sa loob ng mga Pilipino at magbigay ng dahilan sa mga Tsino para mag-isip-isip muna bago bumangga sa ating mga barko. Ganyan makapangyarihan ang bawat pahayag ng isang Pangulo, kaya't ang maiksi at malambot na pahayag na ito mula sa Pangulo sa kabila ng mga kaganapang nagpapagalit ng husto sa mga Pilipino ay marapat lang na itama ang konteksto at hindi lamang basta peaceful resolution ang dapat banggitin ng ating Pangulo.